guys, good morning. Another day, another vlog na naman tayo for today. So for today's video, bibisita tayo ng isang property na may sukat na 12 hectares dito po sa Tagkawayan, Quezon. As you can see, nagsimula po kami dito sa part na mayroong mga dalandan. Wow, ang gaganda. Medyo na-amaze ako kaya dito na ako nagsimulang mag-vlog. So bago tayo umikot, syempre po, as always, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po ang ating notification bell para updated po tayo sa mga properties na i-upload natin. So, ano pang hinihintay natin? Medyo excited na ako. Ikutin natin si 12 hectares. So, tara. Let's go. Yan, mag-iikot na tayo. Bali si 12 hectares, dito muna kami nagsimulang mag-vlog sa may pinaka-part ng maraming dalandan. So ito po ay may sukat na nasa 1 hectare, kung saan punong-puno nga po siya ng mga dalandan. So ito po ay may tanim na nasa 300 kapuno na kasalukuyan pa lang siyang namumunga. Ang kagandahan nito, mga batang-bata pa yung mga dalandan po natin. Ayan dami. Wow! Mga hinog na. So ito po ay inanihan na kahapon and then pinapakyaw na daw po ito, pero medyo mababa yung pagkakapakyaw at marami pa rin po kasing natira. So pinakyaw na daw po ito ng nasa 30,000 yung pinakabungang nakuha. So sure na may return income po tayo. Yan. And then si 1 hectare na nasasakupan po ni 12 hectares ay meron mga puno ng mangga. Ayan, ang lalaki. Medyo masukal lang po. Parang hindi natin makita sa camera yung mga dalandan. Kasi medyo mas nangingibabaw yung mga damo. Pero kung nandito ka sa may pinaka area, makikita naman po natin talagang ang daming bunga talaga. So pasukin natin yung part na may manggahan naman. Ang dami dito, grabe. So siguro mga isang pakyaw pa ito pag nahinog. Dito tayo. Ito yung mga mangga. Lalaki na mga puno ng mangga. Sarap ikutin. Tayo. So kagaya ng nasabi ko, bali si 12 hectare po ay may nasasakupan ng 1 hectare na dalandanan. So ito na po yun. Isa-isahin natin part by part ng 12 hectares para mas malinaw po sa atin. Medyo may kalakihan yung binibisita nating property for today. Yan, puro dalandan po yung mga tumpok-tumpok na yan. So, ang dami talaga. So, okay naman po yung tayo ng lupa. Napaka-gradual naman ang pagka-slope niya. Halos kapantayan din po. And then si property po ay may frontage po. And then tabi po tayo ng cemented road. Mamaya papakita ko sa inyo yung paglabas natin. So dito muna medyo na-excite ako kaya dito ako nagsimulang mag-vlog. Medyo maulan po ngayon kaya dahan-dahan lang yung ating paglalakad. Wow, ang dami talaga. Lalabas na tayo ng pinaka-road. Lakad tayo. Kahit dito sa may harapan ng Barangay Road, kitang-kita talaga yung mga dalandan niya. Dami. Ayan, nakalabas na ako ng pinaka-barangay road. So pakita ko muna po sa inyo bago ulit ako mag-ikot. Ayan. So tayo po ay nasa cemented road na. And then ito po yung pinasok nating part na maraming dalang hita. Ayan.
So ayan na po siya ano. And then buhat dito sa may kinatatayuan ko, bali ang pinaka end po ng frontage niya ay kung makikita niyo po yung pinaka bricks na yon. So left and right po ang ating property. So dito po tayo galing kanina. Ayan. Pakita ulit natin. Medyo madamo lang po pero maganda siya kasi kitang-kita naman po sa camera natin na almost flat din naman siya. Ayan. And then susubukan natin pasukin tong pinaka left side ko. Ayan po siya. Meron na ang tricycle. So pasok muna tayo dito. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. So side by side po yung gagawin nating pagpasok dun sa property ha. Let's go. Medyo maulan lang po ngayon. So dahan-dahan lang tayo. Dito sa part na to, medyo meron ding mga ilang tanim na dalanghita. Ayan. So papansin naman natin sa bungad. And then kasama pa po yung mga niyog na yan. Kasi medyo pumasok-pasok ako dito sa may pinaka right side. And nga po, medyo marami pa ring dalandan dito. Pero medyo pataas na yung right side ko. Ano? Habang binabaybay ko rito, buhat sa aking kinakatayuan, medyo umaakit akong ganun. And then ayun po yung pinaka kalsada natin. So medyo paakit na rin siya buhat sa kalsada. Daming dalandan pa rin dito. Medyo masukal, hindi natin mapapasok. So yan, bali lumabas ulit ako. Bali dito po ako unang nanggaling and then sinunod ko po itong part na to. So lakad ulit tayo. Kaya medyo may kataasan to ng konti. Medyo elevated po tayo dito sa may pinaka road po. Ano dito sa may right side ko. And then dito naman po sa pinasok natin na part na medyo maraming dalandan. Ayan, almost kapantayan naman po siya ng road. So medyo madamo lang talaga. Hindi natin makita masyado. So lakad tayo. Tingnan natin yung ibang part. Bali po si 12 hectares ay may dalawang title and then patay na po si owner. Bali ang nagbebenta na lang po ay yung isa sa mga anak niya. So dalawa lang naman po silang magkapatid and then patay na rin po yung isa. So tayo po ay TCT title. So lakad tayo. Hanap tayo ng ibang part na pwede nating pasukan. Mga cemented road. Ito ko muna po sa inyo yung pinaka-start ng frontage natin kung saan doon tayo mag-start sa may pinaka-motor na yan. And then mag-e-end po tayo doon sa may pinaka-bricks po na yun. Ano, so ito po ay maglalaro sa nasa 100 meters. And then ito rin naman pong kabilang part, ganun din po. So, ito yun. So dito tayo muna papasok. Pero hanggang dun pa po yung pinaka-frontage po natin. Hanggang dun pa po yan. So dito muna tayo pumasok. Medyo may kapantayan dito. Kaya bibisitahin naman po natin ulit yung ating pinaka-right side. So pasok tayo. Lakad tayo. Madulas. So yan, dito tayo sa may part na maraming niyog. Bali itong niyog po na to ay maglalaro sa nasa 600 kapuno. So kanina po dun sa may pinaka left side ko, siya po ay may tanim na 300 kapuno ng dalandan, and then meron siyang 20 kapuno ng mangga, plus pa po natin yung nasa 30 kapuno ng rambutan. So medyo maraming laman si property po ano. And then explain ko din po sa inyo, tayo po ay natuhog ng pinaka barangay road, and then mamaya po ipapakita ko po sa inyo na tayo din po ay natuhog ng pinaka riles ng tren. So mamaya i-explain ko po lahat sa inyo yan para mas malinaw. So nandito po tayo ulit sa may pinaka right side ko po ano.
So kanina doon tayo galing sa may pinaka left side. Ayan. Tayo. Bali dito lang po sa part na to yung sinasabi ko pong nasa 600 ka puno ng niyog, and then lilipat po tayo dun sa ibang part kung saan merong niyugan din. Pwede tingnan natin kung ilan naman yung niyog na nakatanim doon. Bali itong iniikot po namin, ito lang po yung 600 ka puno ng niyog. About naman po sa may pinaka road natin, kung tayo po ay lalabas ng pinaka national road, tayo po ay tatakbo lang nasa 2.5 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka Maharlika Highway. And then another 1 kilometer para makarating naman po tayo sa may pinaka town proper po ng Tagkawayan. So yung barangay road naman po natin ay almost cemented na, and then yung ibang part hindi pa naman po na sisemento, pero ongoing po yung pagpapagawa ng kalsada. Kagandahan po nito, natuhog tayo ng pinaka barangay road, and then cemented road na rin po tayo. Sa lakad tayo, ang dami niyog dito. Sige po, tay. Yan, mga batang-bata pa yung niyog natin. Ganda. Ko lang po isa-isa sa inyo at para ma-explain ko na din pong mabuti yung pinaka-reality po ng property. Bali po tayo po ay nasa 40% na semi-slope, kung saan yung 40% na yun ay lahat po yun ay nakaharap sa may pinaka-kalsada. So may part po tayo na hindi kapantayan ng kalsada, and then may part po tayo na medyo elevated po tayo sa kalsada po. So yun yung 40%. And then yung 40% naman po medyo may pagka mataas, so hindi ko naman matatawag na upland kasi kaya ko pa naman siyang akyatin. So hindi pa po natin nararating yun dahil yun po ay kakabila po dun sa may pinaka release ng tren. So si natitirang 20% ay yun po yung flat area po natin. So papakita din po natin yan. Ako lang po sa inyo yung pinaka-boundary natin to another property. Bali po itong parang sapa na yan kung saan ang linaw ng tubig. Yan po yung pinaka-boundary natin sa kabila po. So hindi na po sasakupin ni 12 hectares itong part na to. So dito lang po tayo sa kinatatayuan ko, and then yung part na yan hindi na po yan sakop, kung saan makikita po natin medyo malinis na po si property po. So dito na lang tayo sa may pinaka kinatatayuan ko, and then kagandahan ito naman po ay boundary, so lahat naman tayo ay pwedeng makinabang dyan sa sapa na yan. So yan, ang ganda. Iba na tayo dito sa may pinaka-release ng tren, kung saan i-explain ko naman po na tayo po ay natuhog din po ng pinaka-release ng tren. So doon po ako galing. So muna natin dyan sa may pinaka-dulo na yan. So ito pong pinaka-left side ko. Ito po, itong kahabaan po na to. So baybayin natin yung pinaka-release ng tren na yan. Ayan po yung kahabaan na yan hanggang dun sa may dulo. And then hanggang dun sa may pinaka-dulo doon. Ayan. So ito pong lahat ng to ay sakop po ni property. Sakop po yan hanggang dun yan. So medyo elevated lang po tayo ng konti dito sa may pinaka release ng tren. Ayan. And then kung mapapansin nyo po yung mga bahay na yan, ayan, medyo mga konkreto pa po. So yan po ay hindi natin pa pwedeng paalisin. At yan po ay PNR po ang may karapatang magpaalis sa kanila. So magkakaroon po tayo ng widening. So 15 meters po manggagaling po dito, kakainin po yan. And then 15 meters naman po manggagaling po dito, kakainin po yan. So yung mga bahay po na yan ay matatanggal. And then dun sa may niyugan na yun kung saan tayo galing, yun na po yung pinaka-property. So ang mangyayari po kung kakainin po itong pinaka-road na to,
hanggang 15 meters. So madidikit tayo po sa may pinaka-release po ng tren, ano. So tanggal naman po yung mga bahay na yan. So papasukin naman po natin itong part na to. So iisa-isahin po natin yan. Pero pipili na lang po tayo ng ibang part na kaya natin pasukin kasi medyo masukal. Pero dito po ay meron pang natitirang nasa 200 kapuno ng niyog, mga kabataan pa na nakatanim. So mga bagong tanim daw po yan. So pupunta muna po tayo doon. Doon tayo papasok kasi nandun po yung karamihan ng puno ng niyog. Pero ito po ay paalala ko lang po, sakop na po lahat yan. Yan, sakop na po yan. So sakop yung manggahan na yan. So tara, let's go. Pa rin tayo. So explain ko lang din po, habang nilalakad ko po si release ng tren ay binabaybay rin po natin si property. So ulitin ko lang po, tayo po ay natuhog ng barangay road and then tayo po ay natuhog din ng pinaka release ng tren. Ayan, so both side po is property pa rin po, ano. So ito po ay property pa and then ito po ay property pa. So may last, nakapasok na kami dito sa may pinaka-property kung saan pinasok po namin yung pinaka-right side ng release ng tren, kung saan part pa rin po ito ng property. So pagpasok pa lang namin dito, bumungad na sa amin yung puno ng santol, niyog. Meron din po tayong puno ng mangga, saging. Ay, may rambutan dun. So marami pa rin rambutan. Santol, ayan, dami. Meron din puno ng sampalok. May pili. Yan, ang dami. May mga tanim ding mahogany. Ayan, meron din doon star apple. Ang dami din, ano. So, lakad tayo. So ito yung part ng medyo kapantayan. So ito yung sinasabi ko po sa inyong nasa 20% naman po tayo ng flat. So dito po yun sa may gawin ng right side ng release ng tren. Oh, ang ganda. Ang dami niyog! So dito po sa part na to, halos nasa 200 kapuno po yung niyog niya. So iba't iba po yung bilang po, ano. Sa unang pinasukan natin is 600 and then dito naman po ay nasa, I think mga nasa 200 o 300 po ito. So dami nilang nilulukat. Ang daming puno ng mahogany dito sa part na to. Fresh air. Ikot pa rin tayo. Zoom ko lang, ano, tanaw po dito kasi yung pinaka pinasukan namin buhat dun sa may pinaka release ng tren. So ayan po yan. And then ito po yung pinaka property po ulit. Ang ganda. Tapos punta tayo doon sa part na kung saan napakaraming puno ng mahogany. So papakita ko sa inyo yan. Yan, dinig na dinig yung ugong ng release ng tren, yung skates kung tawagin. Lakad tayo. Ganda dito sa part na to, panalo. Pasok na tayo dito sa mahoganihan. Ayan, ang dami. Siguro ito po nasa 300 to 400 kapuno ng mahogany na medyo malalaki na yung katawan. Ayan, punong-puno. Pasok pa tayo para ang ganda. Mas makita natin. Kagandahan nito, puro tuwid. Medyo may kalakihan na po yung iba. Wow, panalo.
Ganda sa part talaga na to. So itong part na to medyo maganda po ano. And then dahil hindi ko po malilibot si 12 hectares, masyadong malaki. So yung ibang part po masasabi ko talagang wala naman po siyang tanim, and then medyo pataas po siya. So dito na lang tayo nag-vlog sa medyo magandang part. Kagandahan nito, doon pa lang po sa may harap ng Barangay Road, panalo ka na dahil punong-puno ng dalang hita. So pagliba naman po natin ng release ng tren, ayan. So plus pa natin to, maganda rin to. I-explain ko naman po kung bakit dito kami lumabas at hindi kami lumabas dun sa unang pinasukan namin kung saan tumawid po kami ng release po ano. So bibigyan ko po kayo ng isa pang daan na pwede nating ipasok ang ating four wheels kung saan kukuha po tayo ng right of way dahil po ang property po natin ay hanggang dun lang. So ito pong dinaanan natin na 50 meters hanggang dun po yan sa may pinaka barangay road. So ito po ay pagmamayari po ng kamag-anak po ni property po ano. So dito po tayo kukuha ng right of way, buhat po dyan sa may pinaka barangay road hanggang dun po sa may dulo na yon kung saan 50 meters nga po. So para makapasok po si four wheels dito po sa property kung saan tumawid po tayo ng pinaka-release ng tren. So makakapasok po si four wheels. Ayan. So napakaganda po ano. So right of way lang po, 50 meters lang kasi nandun na po yung pinaka-property po natin. So ayan po, hanggang doon. Mabas na ako ng pinaka-property at bumalik na po ako dito sa may pinaka-barangay road. So explain ko lang po ulit para sa kabuuan po ano. So tayo po ulit ay natuhog po ng pinaka-barangay road kagaya ng nasabi ko kanina. And then meron po tayong pinaka-frontage, ayan, both side. Hanggang doon po yan sa may pinakadulo kung saan meron pong mga kabahayan na doon. And then ito rin pong side na to is part pa rin po ng property kung saan meron din po tayong frontage. So both side po is nasa 100 meters po ano. And then itong part na to kasama po yan. Yan, hanggang doon po yan sa may pinaka-riles. And then papakabila pa po tayo sa may riles kung saan nakakita po tayo ng mga punong-puno ng niyog at maraming mahogany. So ito po yung punong-puno ng dalandan kung saan nasa 1 hektarya po yung kabuuan na yan. And then ang pinakamalaking part po natin ay nandun sa may kabilang riles po ano. So ayan po yung pinaka-reality po ng property. So kung tayo po ay magbabiyahe at pupunta po tayo dito, so tayo po ay nasa 7 hours kung tayo po ay magagaling po ng Manila. Ayan. So avail na po kayo mga ka-farm lot. And then dagdag info lang po, ito po ay nasa kabuuan po ng 14 hectares na nakalagay po sa may pinakatitulo. Pero 12 hectares na lang po yung binebenta po nila dahil nakuha na po si 2 hectares ng PNR. So 12 hectares na lang po yung kanilang binebenta. Pero kung halimbawa po na hindi po kakayanin ni buyer bilhin lahat, so magbabawas pa rin po sila ng 2 hectare at 10 hektarya na lang po yung binebenta po nila. So doon na lang daw po sila kukuha sa part na medyo bundok. Ayan. So price reveal po tayo. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 45 pesos per square meter. So napakagandang property along Barangay Road, and then inaman po nito, ayan na po yung pinaka source ng kuryente natin. May source po tayo ng tubig, and then may signal din po tayo ng phone. And then kagandahan nito, kantuhan tayo. So pwedeng magtayo ng business dito sa may pinakaharapan ng property. Ayan, dadaan yung pinaka skate. So meron ka ng farm lot sa may likod ng release ng tren, and then meron ka pang ganitong kagandang property sa may harap ng Barangay Road. So saan ka pa? So avail na po kayo. So yan po. Kung sakali magustuhan nyo, pwede nyo na po kami message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty.
Ayan. So, thank you po for watching.